Max Part, kamusta kayo? Welcome back to my channel. Sa vlog po natin ngayon, Max Part, pag-uusapan natin ang mga epekto sa lalaki nang hindi mo paghahabol. At kung handa na kayong lahat, masala po tayo at muli, be inspired! At ang unang epekto sa lalaki kay inspire na hindi mo paghahabol, siya ang dahan-dahan na hahabol sa iyo. Yan ang unang epekto sa lalaki kay inspired nang hindi mo paghahabol sa kanya. Bakit naman ganon kay inspired? Siya ang dahan-dahan na hahabol sa akin? Ganon talaga. Kasi, ang sunod niyang hahabulin naman sa iyo ngayon ay ang validation mo. Oo, validation muna bago ang pag-ibig mo. O huwag kang malungkot, huwag kang masaktan sapagkat susunod na yan. Una talaga ang validation kasi yung ego niya tinatamaan. Yung pride niya walang silbi. Diba? Yung kayabangan niya nauuwi sa wala. Kaya ang unang hahabulin niya sa'yo ay ang validation. Bago ang pagmamahal mo. Bago ikaw mismo. Una muna, gusto niyang i-validate mo ulit siya. Yun ang hinahanap niya. Yun ang namimiss niya. Doon siya nasanay. Saan ka inspired? Yung sobrang validation na binibigay mo noon. Alin po doon? Yung mga katangahan mo. Ano pa? Yung lagi mong paghahabol at pagiging martir mo at pagiging marupok mo. At lagi mong pinapakita at pinaparamdam mo na ganoon siya kahalaga. Na higit pa siya sa iba. Na mas mahal mo pa siya kaysa sa sarili mo. At handa mong isakripisyo at tiisin ang lahat para lang sa kanya. Sobrang validation ang binigay mo at pinakita at pinaramdam mo sa lalaki. Kaya nang lumaki ang ulo niya at yumabang siya ng yumabang sa iyo ngayon. At kaya naman nung ginawa mo na hindi ka na naghabol sa kanya or baka nagno-contact ka or baka natauhan ka na sa kung ano man dahilan na hindi mo na siya hinabol, yan ang isang mga epekto. Gusto niya ulit maranasan. Gusto niya ulit makita. Gusto niya ulit maramdaman. Gusto niya ulit makita sa iyo. Talaga namang binabalidate mo siya tulad ng ginagawa mo noon. Na sobrang mahal mo siya, pinaparamdam mo yon noon. Pinapakita mo yon noon. At ngayon hindi na. Yun ang una niyang hahabulin sapagkat yun ang una niyang mamimiss. At yun ang pinagtatakan niya ngayon sa'yo. Bakit hindi ka na ganun ngayon? Di mo na siya masyadong di mo na siya binabalidate talaga. Di mo nga siya hinahabol eh. Ngayon sa katagalan ka inspired ng paghahabol niya ng talaga ng validation na yon, i-chat ka, i-text ka, tatawagan ka, kakausapin ka kunwari, makikiramdam, te-testingin ka, papaulanan ka ng test, susubukin ka, aalamin niya kung mahal mo pa ba siya, aalamin niya kung nagagwapuhan ka pa ba sa kanya, aalamin niya kung may pag-asa pa ba siya sa'yo, aalamin niya kung may kabaliwan ka pa ba sa kanya, or kung hahabulin mo pa siya, aalamin niya kung talagang hanggang saan ang pagmamatigas mo, aalamin niya kung tanga ka pa ba, kung marupok ka pa ba, at dapat mong patunayan na inspired ang sarili mo, na sumusobra na siya. Dapat mong patunayan sa kanya na may hangganan ka, may limitasyon ka, na hindi ka ganun katanga. Na kahit ang pag-ibig mo ay abot langit pa sa kanya, ito ay may hangganan din sapagkat sobra na siya. Dapat di ka na maghabol ngayon. At ngayon, sa paghahabol niya ng validation, tabigo siya. Tabigo siya sapagkat binigo mo siya. Hindi mo na siya binalikan. O kaya man pinapahirapan mo siya. O di mo na siya binabalidate. Hindi ka na nagpapakita pa ng interest or attraction or pag-ibig sa kanya. Hindi mo na talaga siya hinahabol. Hindi mo siya kinakausap. Hindi mo siya nare-replyan, hindi ka nagpapakita sa kanya. Mabibigo siya. Nahabulin muli ang validation na yon. Dati ay talagang nalulunod siya sa'yo sa validation na binibigay mo at ngayon, mapapaisip siya. Talagang magtataka, maguguluminahanan at talagang namang ka-inspired ang lalaking yan. Pagkakataon na sapagkat ang lalaking yan ay magmumuni-muni. Kailan pa nagmumuni-muni ang isang tao ka-inspired? Kapag naka-curious, kapag nagwa-wonder, kapag siya ay nagtatakang lubusan, kapag may gumugulo sa utak at puso niya, doon siya nagmumuni-muni. Inspired na yung muni-muni. Yun
Yun yung talaga namang seryoso siya at malalim ang pag-iisip niya sa isang bagay o sa isang tao. At doon ka-inspired. Talaga naman magandang bagay sapagkat makikita niya ang halaga mo. Doon pa lang sa pagtataka niya bakit hinahabol ka niya at iniisip ka niya, doon pa lang nag-i-invest na siya. At doon pa lang mapapaisip na siya. Tunay ka ba talagang may halaga sa kanya? At unti-unti pagmamahal na ang mararamdaman niya sa'yo. Babalik na muli ang interest niya sa'yo. At kung noon, hinahabol ka lang niya dahil sa validation, dahil gusto niyang testingin ka, gusto niyang malaman kung baliw ka pa sa kanya ngayon, hahabulin ka niya hindi lang dahil sa validation, hahabulin ka niya sapagkat nakakaramdam na talaga siya muli ng pag-ibig sa'yo. At ang interest sa'yo, tunay na interest sa'yo. Hindi yung kayabangan lang na para itest ka, subukin ka, alamin niya kung okay pa ba yung charisma niya sa'yo. Ngayon, nahabulin ka niya dahil may pag-ibig na sa'yo. Or nakita niya na ang tunay mong value. Ka-inspired sa mga sikreto, epekto ng hindi mo paghahabol sa lalaki. Siya ang dahang-dahang hahabol sa'yo. Una, validation mo. Pag nabigo siyang makuha yun sa'yo. Pangalawa niyang hahabulin sa'yo, lalo na kapag natauhan na siya, ay ang iyong pagmamahal, ka-inspired. At pangalawang epekto sa lahat, ka-inspired ng hindi mo paghahabol is, makakita ka ng effort niya. Ng pangalawa, ka-inspired. Totoo ba yan, ka-inspired? Alin? Yung pag hindi ako naghabol, sa mga epekto, makakita ko ng effort niya? Oo. Sa una, magmamatigas siya. Maaaring sa una, magalit siya. Magalit? Oo. Sapagkat nasasaktan yung ego niya. Yung dating babaeng baliw sa kanya, yung dating babaeng naghahabol sa kanya, ngayon hindi na. Hindi ba masasaktan ang ego niya yon? At walang silbi yung pride niya. Kasi mas mataas ang pride mo ngayon. Talaga naman ka-inspired. At doon pa lang, mag-e-effort siya. Kasi nga, di ba, habulin niya yung validation. Kasi nasasaktan yung ego niya. Dati, baliw na baliw sa akin tong babae na to. Dati, hinahabol-habol ako ng babae na to. Martir tong babae na to sa akin eh. Marupok tong babae to sa akin. Hindi na. Una niyan, mag-e-effort siya para sa validation. Makikita mo yun. Yun yung kunwari, mag-chat-chat, mga ngamusta, magmi-miss call, tatanong ka sa kaibigan mo, magpapadala ng flowers, magpapadala ng ganito, magpapadala ng mga quote, mga love song, mga ganyan at iba-iba pa. Pag nabigo siya, mag-i-effort pa rin. Lalo na kapag nakita niya na ang value mo. Nakapag-isip-isip na siya, nakaramdam na, natauhan na. At talaga namang ka-inspired na enlight na ikaw pala ay may tunay na halaga sa buhay niya at di ka dapat sinasayang sapagkat di lahat ng babae tulad mo. Hindi dahil sa sobrang nagpakatanga ka, kundi dahil sa nagmahal ka ng tunay at tapat sa kanya. Pero sumuko ka na. Kaya ngayon dapat siyang mag-effort sa'yo. At makikita mo yon ka-inspired. Mararamdaman mo ang effort niya sa'yo. Lalo na kapag siya ay talaga namang sincere na. Ka-inspired, sincere na? Oo. Kapag siya ay natauhan na. Kapag nami-miss ka na niya. Kapag naaalala niya na ang mga nakaraan niyo. Kapag nakikita niya na ang tunay mong halaga. Kapag muli niya nang nararamdaman ng attraction sa'yo. Sapagkat iniisip-isip ka na niya. Kapag naaalala niya na lahat ng ginawa niyang mali sa'yo. Kapag nakikita niya nang meron siyang nagawang kasalanan sa'yo. Kapag inaamin niya na ang mga kasalanan niya sa'yo. Kapag nakikita niya na sa kanyang alaala mga kabutihang ginawa mo sa kanya. Kapag nalaman niyang totoo, tapat kang babae sa kanya, matatauhan siya. Mapapahiya siya sa kanyang sarili. At masasabi niyang dapat akong mag-effort at mag-sorry sa babae na yon. At dapat ko siyang habulin upang talaga namang hindi ako maunahan ng iba. At upang hindi ako magsisi habang ako ay humihinga. Talaga naman ka-inspired sa isang mga epekto. O epekto ng hindi mo paghahabol sa isang lalaki. Makakita ka ng effort mo. Pangatlong epekto ka-inspired sa lalaki kapag hindi mo siya hinabol is bababa ang pride niya sa'yo. Pangatlo ka-inspired. Siyempre naman, kapag hindi mo hinabol ang isang tao, isang lalaki, bababa ang pride niya. Kasi kung bakit siya nagpapahabol, dahil may pride. Bakit? Dahil nahabol mo. Dahil feeling niya napakataas ang value niya kasi hinahabol mo. Hindi mo hinabol ngayon. O, para saan pa yung pride niya? Dekorasyon sa ulo niya.
sa tuktok ng bunbunan niya. Dekorasyon. Anong silbi ng pride niya ngayon? Kung wala ka na rin naman sa buhay niya. Kung talaga namang hindi mo na rin naman siya kinukulit ngayon. Hindi ka na nagpaparamdam pa. Wala ka ng niha-niho. Talaga namang ka-inspire na pinapakita sa kanya. Ano pang silbi ng ego at pride niya sa'yo? Tungkol sa'yo. Tungkol sa inyong dalawa. Kung ikaw ay talaga namang hindi mo na siya hinahabol at pinababayaan mo na siya. Anong silbi nun? Di, ang tanging choice niya na lang ay ibaba ang pride niya sa'yo. Lalo na kapag nakita niyang may mali siya. At lalo na kapag nakakaramdam na siya ng interest sa'yo. At mas lalong-lalo na kapag siya ay nakakaramdam na ng tunay na pag-ibig sa'yo. Sapagkat nakita niya ang value mo nung nawala ka, na-miss ka niya. At isa yun sa mga epekto ka-inspire. Bababa ang pride niya sa'yo at muli siyang talagang mapagpakumbabang kakausapin ka. Mag-e-effort, maglalambing manliligaw muli sa'yo at mag-aamin ng kanyang mga pagkakamali at muling makikipag-ayos ka-inspire. Ano pang apat na epekto ka-inspire sa lalaki na hindi mo paghahabol sa kanya is makukumpara ka niya sa bago niya ngayon. Ang pang-apat ka-inspire. Ano yun ka-inspire? Makukumpara ako doon sa bago niya ngayon. Oo, doon sa bago niya ngayon. Di ba pinagpalit ka niya? Yung iba sa inyo. Di ba may bago siya ngayon? O so kung ano naman dahilan, di ba ka-inspired? Bakit ka-inspired makukumpara ako? Kasi nga, una sa lahat, tayo ay may pagkakaibang personalidad. Iba ang ugali mo, ibang ugali ng iba. Sigurado ka-inspired, makukumpara ka niya. Kaya, sana naging maganda rin ang trato mo sa boyfriend mo. Or sana naging maganda rin ang trato mo. Or mga pinakita mo sa asawa mo. Kasi makukumpara ka niya doon sa bago niya. Ngayon, kung magaganda naman ang mga pinakita mo sa boyfriend mo nung kayo pa, sa mister mo nung kayo pa, nung hindi ka pa niya ipinagpapalit sa iba, nung wala pa siyang iba, kung okay ka naman, sigurado ka inspired, maaalala niya yun, makukumpara niya, ikaw, kayo noon, at sa karelasyon niya ngayon, ka-inspired sa isang mga epekto. Ngayon, siguro, ito ang lamang mo. Pag yung bago niya ngayon, medyo ang pangit ng ugali, o kaya naman sabihin natin hindi siya nire-respeto, or hindi malinis sa bahay, o hindi marunong magluto, o pangit magluto, o sabihin natin mabaho sa katawan, o sabihin natin ang pangit ng ugali, mabisyo, na nagmumura, bungangera, iba pa, mga bagay na talaga namang hindi rin gusto ng sinalaki. Tapos ikaw di ka ganon. Lamang lang yung kabit niya ngayon dahil sa malandi o dahil sa magaling mangakit. Kaya kasi sabi ko sa inyo, dapat kayo magaling din kayong maglandi o mangakit sa asawa niyo o sa partner niyo para di maagaw ng iba. Kaya huwag kang masyadong dyan, maarte o conservative dyan. Lalo pag may asawa ka na o pag may partner ka na. Ngayon, sa mga lamang epekto, nakukumpara niya yan. Lalo sa mga panahon na nag-iisip siya. Lalo sa mga panahong nagmumuni-muni siya tungkol sa'yo. Pag naiisip ka niya, siguro ganito ang halimbawa. Dati yung misis ko o yung girlfriend ko dati, yung iniwan ko. Napakabait nun. Kahit na lagi ako nung nagwawala, nagmumura, masakit magsalita, o sabihin natin palagi ako nagsisinungaling, lagi akong nagbibisyo, mahal niya pa rin ako. Inaasikaso niya pa rin ako, inaalala niya pa rin ako, pinapatawad niya pa rin ako. Sa harap ng mga tao, nirespeto niya ako. Lagi niya pa rin ako pinaglulutuan ng masarap na pagkain. Inaasikaso niya mga sinusuot ko, planchado na, pati ang pampaligo ko naka-ready na. Tagang minamasahe niya pa ako pag masakit ang ulo at mga paa ko. Lagi niyang iniisip ang kapakanan ko, pero itong bago ko, yung kabit ko, yung pinagpalit ko sa kanya, ay napakabastos. Tamad at walang tiwala sa sarili, walang disiplina, hindi marunong magluto, talagang napakadungis at napakabaho ng pag-uugali at makukumpara niya. Kasi sa mga epekto, makukumpara niya ikaw doon sa bago niya, kaya naman ka-inspired, huwag mo siyang habulin upang mangyari yan. Sapagkat isa sa mga magiging epekto, pag hindi mo hinabol ang isang lalaki, ka-inspired. Palimang epekto ka-inspired sa lalaki pag hindi mo siya hinabol is, sobra ka niyang mamimiss. Yun ang palima ka-inspired. Inspired, totoo ba yan? Mamimiss niya rin ako. Kasi ako, namimiss ko na siya. Mamimiss ka niyan. Pag-tiis ka lang. Konting pagkasakripisyo. Alam ko,
Kahit hindi ka nagpaparamdam sa kanya, yung iba sa inyo nagmatigas na sapagkat sobrang sakit na, sapagkat sukdulan na, sagad na, sobra na, talagang sobrang umabot na, lumagpas na sa limitasyon mo, sa hangganan mo. Sobrang sinaktan ka na. Kaya ngayon, nag-no contact rule ka, o sabihin hindi ka na nagparamdam, lumayo ka, o nagparaya ka. Nagamang nagmatigas ka na ngayon, naging matigas na, pato na ang puso mo, matibay na ang isip mo. Mamimiss ka niya. Sapagkat ka-inspired, doon lang naman nakikita ng tao ang ating halaga o value. Pag tayo ay wala na sa buhay nila o sa tabi nila. At kapag na-miss ka niya, magandang bagay, mabuting bagay, sapagkat magagandang mga may isip niya tungkol sa iyo. Magagandang mararamdaman niya tungkol sa iyo. At talaga namang maaaring hanap-hanapin ka ng puso niya. Dahil ano bang nangyayari sa atin kapag nami-miss natin ng isang tao? Kapag nami-miss mo ang lalaking mahal mo, kapag ang isang lalaki o babae nami-miss niya ang taong mahal niya, anong nangyayari? Hindi ba't gusto niya itong makita? Hinahanap-hanap niya ito, gusto niya itong makasama? Magandang bagay. Kaya huwag kang magiging marupok, huwag kang bibigay. Lalo na kapag hindi pa rin siya nagbabago, hindi siya nag-e-effort, hindi siya sincere. Dapat niyang makita ang tunay mong halaga. Kaya sa mga epekto kay inspired, nang hindi mo paghahabol sa isang lalaki. Sa isang lalaki na wala lang ginawa kundi abusuhin ka, saktan ka, at sobrahan ng talaga namang pananakit sa puso mo. So Max po lang po, no? Maraming salamat po Max Sparks pagtapos ng vlog nito. And please huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, share rin po upang makatulong din po tayo sa iba. Sa mga hindi pa po subscribe, ayun po Max Sparks, subscribe na po at click na rin po notification bell upang mag-update po kayo pag may bagong upload sa magpa-coaching or magpa-advise. Para-mas na po sa aking Facebook. At po yung profile picture ko at pakichat po ako. Ako po mismo ang mag-reply sa inyo. Maraming salamat Max Sparks, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!